natin. At kasama po dito yung mga kasama natin nanonood via live streaming. Okay, yung mga nasa live streaming natin yan, kaway-kaway kayo dyan. Alright? At ngayon po umagang ito, we are still in the message series na binuksan po natin ang entitled po na I Believe. Okay? As we deepen our faith sa Panginoon, tingnan po natin, i-revisit po natin yung mga bagay na pinaniniwalaan natin, lalo higit yung patungkol sa pananampalataya po natin, para mapagtibay hindi lamang yung paniniwala natin sa Panginoon, kung hindi po yung pananampalataya po sa Panginoon. At ngayong umaga po ito, isa sa pinakamahalagang aspeto na dapat pinag-uusapan ng pananampalataya ay wala pong iba kung hindi po ang salita po ng Diyos. So ngayong umaga, ang title po ng ating pong message na aking i-discuss at i-share po sa inyo ngayong umaga ito ay pinamagatan po natin, I Believe in the Bible. I Believe in the Bible. This will be a two-part series. Okay, medyo mahaba-haba po ito. Kaya po hahatiin ko po sa dalawang bahagi. Ngayon po yung part 1, next Sunday yung part 2. Alright? So again, pag-usapan po natin is I Believe in the Bible. At buksan po natin ang ating mga Bible sa book of 2 Timothy chapter 3, verse 16 to verse 17. Nasa New Testament po yan. At nandiyan din po sa screen po natin yan. 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Hilihan ko po tumayo ang bawat isa. At ang gawin po natin ay sabay-sabay po nating banggitin o i-verbalize o sabihin itong verse po na ito. Alright? 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ready? Begin. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. May the Lord be blessed by the reading of His Word. So maguli po tayo manalangin. Panginoon, aming dakilang Diyos, salamat po sa topic na ibinigay mo po sa amin ngayong umaga po ito. Hiling po at dalangin po namin, Panginoon, na ito, Panginoon, aral na ituturo mo sa amin ay maliwanag po namin maintindihan, Panginoon. Please, Lord God, remove all the distractions in our minds, Panginoon, na maaaring maging hadlang sa pagtuturo mo sa amin at malayang pagkilos ng iyong mga Espiritu po, Panginoon, sa amin. Kaya po ngayon sa ganito, itago niyo po ako sa inyong likuran, samahan niyo po ako at gabayan, Panginoon, sa paghahayag ng iyong salita ngayong umaga nito sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Alright? Maaari po tayo magsiyo po. Again, I believe in the Bible. The Bible, okay, is not just an ordinary book. The Bible is, sabihin po natin, the Bible's credibility, integrity, and authority is often questioned by so many. Okay? Ito po ay isang libro, okay, na talaga namang very much scrutinized by everybody at ng karamihan. At ito rin po sa itong libro na ito, itong Biblia po, ito rin po ang isa sa pinakamatinding persecution na ginawa o nakaranas ng pinakamatinding persecution. Kaya sabi po natin, the Bible's credibility, integrity, and authority is often questioned by many. It is scrutinized by people, most especially by people who are skeptics. Yung mga taong hindi naniniwala, yung mga taong hindi nananampalataya sa Panginoon, yung mga taong hindi naniniwala sa salita ng Diyos, ito po ay kino-question. At ang pinakamasakit po dito, the worst scenario at ang pinaka-worst na possible mangyari is there would be Christians. Meron po mga mananampalataya na nagkakaroon po ng pagdududa sa salita po ng Diyos. Okay? Bakit po meron na lang? Bakit nagkakaroon po ng doubt sa salita ng Diyos o sa Biblia? Because often questions are being thrown to us would be this, no? Is the Bible true? Totoo po ba ang salita ng Diyos? Kino-question ang legitimacy and authority of the Bible. Hindi lamang po ito. Is the Bible really the Word of God? Ito po ba talaga ay salita ng Diyos? Alright? And how can the Bible be the divine Word of God if it's written by humans? Ito yung pinaka-common na question na ginagamit at ibinabato ng karamihan. Kung ang Biblia na hawak po natin o ang salita na hawak po natin o ang Bible na hawak natin ay mayroong mga titik at letra
At ang pagkakaalam po natin, ito ay isinulat ng isang tao, paano po ito magiging salita po ng Diyos? That is one of the common question that is being inculcated o inilalagay sa isipan natin para po pagdudahan po natin ang credibility, integrity, and authority ng salita ng Diyos at pagdudahan na ang Biblia ang hawak po natin, anumang versyon yung hawak nyo, ang hawak natin ay salita po ng Diyos. Kaya po ang goal ng pag-aaral po ngayon sa ngayong umaga po ito ay mas tumibay po yung paniniwala natin. Hindi lamang po sa Diyos, kung hindi po yung sa basihan na nagtuturo sa atin patungkol sa Diyos. At yan ay wala pong iba kung hindi ang Biblia o ang salita po ng Diyos. Kaya po kung titingnan po natin, meron pong patunay po diyan. Isa sa pinakamatibay na patunay would be found in John chapter 1 verse 1. Okay, John chapter 1 verse 1. Ang sabi po diyan, sasampitin ko po muna ito sa wikang Griego. Okay? Tandaan po natin, ang Old Testament, okay, it was written in the Hebrew language. At ang New Testament, it was written in the Greek and the Aramaic language. Sasampitin ko po ito sa Griego para mas malinaw po natin maintindihan mula sa pinanggalingan nito sa original na lingwahe. Ang sabi po dito sa original na lingwahe, John chapter 1 verse 1, en arche en hologos, kay hologos en prostontion, kay theos en hologos. Ulitin ko po en arche en hologos, kay hologos en prostontion, kay theos en hologos. Meron po akong dalawa na word na hinighlight po diyan. Okay? Una ay yung salitang logos at yung salita pong tion at theos. Bakit po dalawa lang? Kasi po yung tion at theos ay isang salita po lamang. Now, i-translate po natin ito sa wikang alam po natin. Ang sabi ng John chapter 1 verse 1 sa English translation ay ito. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ulitin ko po In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ipaliwanag po muna natin yan mula sa original na pinanggalingan po niyan. Kaya ko po binalik po doon. Kasi po yung salita po logos at theon or theos ay importante po nating maunawaan. Okay? Ang sabi po sa una, en arche, in the beginning. Okay? Kung papansinin po natin yung word na en arche or in the beginning, babalik po tayo sa pinagmulan natin lahat. At saan po yan? In Genesis chapter 1, ang sabi po diyan, in the beginning, ang sabi po doon, God created the heavens and the earth. Ano po ang pinapakita po dito? En arche, in the beginning. Ang konteksto po ng pagkakasulat ng beginning po dito ay makikita po natin that the Word of God exists prior the creation of the heavens and the earth. Prior ng creation po natin, yung pong salita, the word logos, okay, is already existing. Bakit po? Paano po ba create ng Panginoon ang mundo? In the beginning, God created the heavens and the earth. Diba? And God created ganito, and God created ganito, and God created everything that we could see. Tama po ba? Ano pong ginamit ng Panginoon? Hindi po ba ang ginamit ng Panginoon ay ang salita niya? The only time na gumamit ang Panginoon ng sarili niyang effort ng paghulma ng kamay ay wala pong iba nung ginawa na po niya si Adam at si Eve. Opo? Pero kung makikita po natin, in the beginning, yung pong salita ng Diyos already exists in arche, in hologos. Prior the creation of man, the word of the Lord already exists in arche. Ang sabi po dito, kay hologos. Logos means word or the word. Ano pong ibig sabihin po nito? Nung binanggit po ito ni John sa John chapter 1 verse 1, yung salita pong logos, it was to introduce Jesus Christ to the people, to us. Okay?
as both divine and through which God created and sustained the Word. Anong ibig sabihin po nito? Kung kanina, naintindihan po natin na yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita already exists, may kapangyarihan ang Panginoon sa pamamagitan ng salita na mag-create at mag-sustain ito. Amen? Naniwala po ba tayo doon? Pansinin po natin, in the book of John, the word logos, or the word itself, it was used by John to introduce Jesus Christ. Because, para hindi po tayo malito, the Word already exists prior the creation of all of us and all the things that we could see on this earth. The heavens and the earth. In that aspect, existing po ang Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. They are not separate entity. They are only one with different functions. But they are co-equal, co-eternal. Ibig sabihin, pantay-pantay po sila. Iisa lamang po sila. Maliwanag po yun. At mahalaga po yung logos, mahalaga po yung salita ng Diyos. Because the Word doesn't only have the power to create. Alright? Na-create ang mundo sa magitan ng salita. And the world, maliwanag po kasi hindi, the world is sustained by the Lord through His Word. Bigyan ko po ng halimbawa. You would remember, marami pong mga takda si Jesus Christ o naitakda sa Bible na si Jesus Christ ay nag-perform ng napakaraming miracle. Diba? Yung pilay. Ano sabi ng Panginoon? Hindi ba sabi ng Panginoon, rise up and walk? Anong ginamit ng Panginoon? Word. Hindi po ba? Remember, when the disciples, nung sila ay binabayo ng bagyo, thank you, binabayo ng bagyo sa gitna ng Lake of Galilee o the Sea of Galilee, di ba? Nung sila ay talagang hinahatal ng bagyo at alon. Anong ginawa ng Panginoon? Tumayo siya sa unahan ng bangka o ng sinasakyan nila na sasakyan pantubig at sabi niya, peace, be still. Anong ginamit ng Panginoon? The Word of the Lord. And up to this very point in time, the Word of the Lord is so active that it sustains us. Bakit? Kaya po natin pinag-aaralan ng salita ng Diyos dahil alam po natin from the Old Testament time down to the New Testament time, down sa time ng church age, nangungusap at may kapangyarihan ang salita po ng Diyos. Kaya po inintroduce po ni John po yan. Kaya po sinabi ni John, Logos. Okay? Tingnan po natin. At sabi dito, en arche en hologos, kay hologos en prostontion. May makikita po tayo dyan na sinabi po diyan. Yung pong salitang pros. Yung pros po na ito, it is a preposition. Okay? Ang ibig sabihin po nito sa English ay yung salitang with. Ano po ang ibig sabihin kapag sinabi yung with? Pag sinabi ko po, I am with my wife, ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po, kasama ko yung asawa ko. I am with my wife, ibig sabihin, meron kong kaming personal relationship. Or, pag sinabi ko, on this current state, if I use the preposition with, sa pagkakataon nito sabihin ko, I am with my wife, ibig sabihin, face-to-face kasama ko ang asawa ko. Kaya kung papansinin natin, if the Logos is the Word of God, tama? At ang sabi sa John chapter 1 verse 1, kay Logos and prostontion, and the Word was with God, ibig sabihin, there is a divine connection between the Word of God and God Himself. Tama? Maliwanag po ba yun? Kasi ginamit po yung word na with it. Diba? And the Word was with God. Mayroong connection. Mayroong connectivity. May kaugnayan ang salita po ng Diyos. Salamat po sa tubig. Napakadami ng tubig. Baka malulog na po ako dito. Sige, pagbigyan na natin inumin. Anyway, salamat po. Alright? Nung ginamit po yung preposition na with, nagkaroon po ng connection. Ito po ay nangangahulugan na mayroong connection ang salita
sa Diyos. Pero wait, hindi pa po tapos dyan. Kasi ang sabi po dito, hindi lamang logos and prostontion. Hindi lamang po may koneksyon ang salita sa Diyos. Dahil ang sabi dito, kay Theos and Hologos. Anong ibig sabihin? And the Word was God. Ano pong ibig sabihin dito? This is a divine affirmation that the Word we are reading, the Word which is becoming the source of our faith, the Word that is actually being used by a lot of Christians that we are using para po tumibay ang pananampalataya natin sa Panginoon is not just an ordinary word with a divine connection sa Panginoon, kung hindi yung salita, yung laman, yung bawat himaymay ng salita na binabasa po natin ay Diyos. Amen? Kaya po tinatrato po natin ng may kahalagahan, may tinatrato po natin ng importansya, tinatrato po natin respeto, kasi hindi po ito basta libro na hawak-hawak po natin, na po pwede natin basahin na parang magazine. Ito po ay salita ng Diyos at ang salita na ito ay may koneksyon sa Diyos at ang salita na ito na hawak po natin at binabasa po natin ay Diyos mismo. Kaya po ang sabi po diyan, en arche, en hologos, kay Hologos and prostontion, kay Theos and Hologos. Ang salita ng Diyos, Logos, ay ang salita ng Diyos. Theon is God, o ang Diyos mismo. Kaya po, ito po ay matinding patunay na maintindihan po natin sa mga taong nagdududa na ang salita na binabasa natin ay walang otoridad, walang integridad, o walang kredibilidad. Yung mga tao pong iyon, masakit man pong sabihin, sila po ay nagkakamali. Sa ating pong mga mananampalataya, na tayo ay nagdududa sa kredibilidad ng salita ng Diyos, ng Bible na binabasa po natin, ito po ay nakakalungkot na dapat maintindihan po natin at maunawaan natin na yung pagdududa natin sa salita ng Diyos ay siyang pagdududa rin po natin sa Panginoon. Kaya po yung mga tanong ng mga nagdududa, is the Bible true? It was answered by this verse. How can this be not true kung itong salita ng Diyos ay may connection sa Panginoon at ang Biblia ang hawak natin ay Diyos mismo? Paano po hindi magiging totoo? Dahil ang pagkakaalam ko po at ang pagkakaalam natin, ang Panginoon kailanman hindi nagsinungaling. Ang Panginoon kailanman pag nagbigay ng pangako, hindi po napapako. Eh yung pa po kayong salita po niya. Kaya nga po ang tawag po dito ay Divine Word of God. Banal na salita po ng Diyos. Yung pong salita na is the Bible, the Word of God. Sinabi na po dito, there's a connection kay Hologos and prostontion. Di ba? Ano sabi dito? May connection sa Panginoon at yung salita po ng Diyos ay Diyos mismo. Ito po yung pinakamatinding tanong na na tinatanong ng mga skeptic o yung mga mapagduda sa salita ng Diyos. How can the Bible be divine Word of God if it's written by human? Kung titingnan ko po itong tanong na ito, titingnan ko po ito ng tanong ng pilosopo. Bakit po? Malinaw lang po ang John chapter 1 verse 1 eh. Tama po ba? Wala na po tayo pagdidibatihan doon sa John chapter 1 verse 1. Pero marami pa rin po nagtatanong, paano po yan babasahin o paniniwalaan kung yan po ay sinulat lamang ng tao? Ang tao po ba nagkakamali? Samahan niyo po ako dito. Ang tao po ba nagkakamali? Ang tao po ba nagkakasala? Ang tao po ba natatapat? Ang tao po ba may nagagawang kamalian? Eh paano po ito? Ito po yung komo na sinasabi po dito eh. Dahil po sa tanong po nito eh. Dahil ang tao nagkakamali, nagkakasala, hindi perfecto. Eh taong sumulat, o di perfect yung binabasa natin. Tama po ba? Ako, kung sasagutin ko po ito, itong pilosopong tanong na ito, ng sagot ng pilosopo, sasagutin ko po ng ganito. Di ba? Paano hindi iaalaw ng Panginoon na tao ang susulat? Eh sino po bang babasa? Samahan niyo po ako. Sino po ba magbabasa ng Bible? Tao. O hindi mo ba dapat nararapat nila na tao ang sumulat? Tao ba? Eh kung ang babasa po niyan ay pusa,
malamang pusa ang pagsulatin ng Panginoon. Di ba? Isipin mo, John chapter 1 verse 1, meow chapter 1 or meow meow. Ganun po ba? Tama naman po, di ba? Sagot ng pilosopo, pero hindi po natin sasagutin ng pilosopo yan. Kasi gusto po natin magkaroon tayo ng kalinawan kung paano po natin nakuha ang banal na kasulatan. Mahalaga po iyan para maintindihan natin at mas lalo natin ibigin, mas lalo natin basahin, mas lalo natin namnamin ang salita po ng Diyos. Pero kung tatlong salita akong ibabanggit sa iyo na ibabahagi mo sa ititali ko sa inyo ngayong umagang ito on how we got the scriptures, there are three important words na kailangan po natin maunawaan. First would be revelation. Sumunod would be inspiration. And third, and one of the most important things sa ating mga nagbabasa ng Bible ay wala pong iba kung hindi yung illumination. Alright? So, ready na po tayo mag-aral? Ready na po tayo pagtibayin yung paniniwala sa salita ng Diyos? Amen? Kaya natutuwa po kanina. May lumapit sa akin kanina. Tuwan-tuwa siya, Pastor, nakabili po ako ng Bible. Isipin mo, out of the blue. Wala nang nakakaalam kung anong topic ko ngayon. May lumapit sa akin kanina, Pastor, nakabili po ako ng Bible, murang-mura lang. At excited siya. Natuwa po ako doon. Alam niyo po kung bakit? Isa po siguro sa most neglected na publication ngayon, though ito ay most, sabihin natin, best-selling na book, ay ang Bible. Bibihira na po ngayon na nag-i-invest sa Bible. Bibihira na po kung makakita po ngayon ng mga tao ng mga church na may Biblia o nag-i-invest sa Bible. Naalala ko po, noong mga 1980s to mga 1990s hanggang 2000, talaga po kagandahan ng Bible. Dati po nakalala ko po ako nagkaroon ng David Wood Crusade. Namigay ang David Wood Crusade na foundation ng spoken na Bible, sabi Bible, na leather. Grabe, pag nagkaroon ka ng ginto. At nakikita, bata pa ako nun eh. Nakikita ko pag naglalakad ng Bible na, kapag ng Bible, talaga naman, spoken ka po. Proud na proud. Aba, lumao ng panahon, bumunta ng 1990s to 2000, nagpapaliitan ng Bible. Sumasabay sa telepono, di ba nakuha yung mga telepono, lalaki? Habang tumatagal, paliit ng paliit. Yung Bible, naging ganun din. Paliitan ng Bible. Di ba? Hanggang sa nagkaroon ng packet Bible. Yung nilalagay nila sa bulsa, buksan natin ang Bible natin, sa dalilang po ba? Pag hinugot mo, pawis-pawis pa eh. Di ba? Nagpaliitan. Ngayon, nawala na yung Bible. Nasaan yung Bible? Digital na. Hindi ba? I have nothing against, young people o people of Bibles na nasa telepono po natin. Wala po akong problema po diyan. Ang pinaka-importante, pati nga yung Pastor BJ, may pinakita si Pastor BJ, umabot pa sa ganito kaliit na Bible. Ito ang, hindi, naipasok pa sa Guinness World Book of Record to. Paliitan ng Bible, nung nakakita ng Bible na ito maliit, nung nakita ko to, dito po nagsimula lumabo yung mata ko. Hindi ko makita eh. Tuldok eh. Kahit magsalamin po ako, subukan ko lang po Hindi ko talaga makita eh. May drawing pa. Sige. Pero Bible to. Naging keychain pa nga po ito eh. Again, going back, wala pong problema doon sa may digital na Bible. Wala pong problema dyan. As long as, alright? As long as binabasa. As long as inuunawa. As long as iniintindi. As long as we treat it with reverence, nire-respeto. Right? Kasi ang isang Bible, nire-respeto mo, hindi mo hahaluan ng anong kalukuhan yan. So, ibig sabihin, sa akin lang pong pananaw po ito, hindi ko alam sa inyo. Because I do believe in the biblical principle of sanctification. If the Bible is in my phone, it means that my phone is sanctified for the Lord's glory. Tama mo ba? Tama po. So kung may iba't iba kang binubuksan na kung ano-ano dyan, nababahira ng dungis kung saan naroon yung Biblia. Kaya kung ako po ang tatanungin niyo po, naandun pa rin ang buo ko sa pagdadala ng Bible po natin. Pero again, hindi na po natin maiiwasan ngayon, digital na ang mundo, di ba?
So digital na rin po yung mga Bible. Huwag po natin isasantabi. I-respeto po natin yan. Because that is the Word of God, and hindi lang po sa Word of God, ang Bible na hawak nyo ay ang Diyos mismo. Kaya po kasama po natin lagi ang Panginoon. Amen? Ang tanong, kasama niyo po ba lagi yung Bible nyo? Magkakatanungan tayo dyan. Aba, sa telepono palang pinag-uusapan. Kaya nga, nasa telepono ko yung Bible. Di ba? Isa pong dahilan niya, kasama din lagi ang Diyos. Isa pong paraan yan, kapag kasama mo ang Biblia, kasama mo lagi ang Panginoon. Though God is everywhere, I don't want to be theologically incorrect. And I don't want to be quoted ng alanganin. Ito po ay isang patunay na kapag kadala mo ang Biblia mo, kasama mo talaga ang Diyos. Because the Word is God. John chapter 1 verse 1. Ngayon, tingnan na po natin. Again, sabi ko nga po kanina, how we get the Bible involves three important words. Whether paano na-acquire yan, paano nakuha yan, paano na-ilathala yan, at paano natin mauunawaan yan, yan po mag-uusapan po natin. So, unang word is revelation. Ano po yung revelation? Revelation is known to be the divine disclosure. Ano pong ibig sabihin po yan? Bago mo po yung maliwanag, kumuha po muna ng Bible first para maintindihan po natin yan. In Hebrews chapter 1, verse 1 to 2, in the ESV version, sabi po diyan, long ago, at many times, and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets, but in these last days, He has spoken to us by His Son. Sino yung Son niya? Si Jesus Christ, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. Revelation is the divine disclosure. Ibig sabihin po nito, God is disclosing to humanity or revealing to humanity ang alin po? His character, His will, and His purpose. Yung po ang ibig sabihin po nito. Kaya po umapansin natin sa mga nagtatanong kung ang salita ng Diyos ay sabihin natin divine word of the Lord, paano po ito kung isinulat lamang po ito ng tao? Malinaw po sinabi ng Hebreo, ang sabi po dito, matagal na panahon na ang Diyos ay nangusap sa mga tatay at mga ninuno natin. Nangusap siya sa mga propeta hanggang si Jesucristo mismo ay naging source ng salita niya. Naging daluyan ng salita po ng Diyos. Para saan? Ano po bang ibig sabihin ng i-disclose? Ang ibig sabihin i-disclose, ito po yung walang itinatagong sikreto. Ibig sabihin sa Tagalog, ibinubulalas. Sa mas mababa pang Tagalog, ang ibig sabihin po nito, ipinakikita ng Panginoon. So noong ang ibig sabihin po ng revelation, ipinakita po ng Panginoon, ipinalathala po ng Panginoon ang kanyang salita para ano po? Para makita po natin kung ano po yung karakter ng Panginoon, makilala natin ang Diyos, kung sino siya sa buhay natin, maalaman natin kung ano ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin, at maintindihan natin kung ano ang purpose ng mga bagay-bagay sa mundong ating ginagalawan, pati ang purpose ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya po maraming mga mananampalataya, hindi po natin, kaya po maraming naliligaw ng landas. Alam niyo po kung bakit? Kasi po hindi po natin kilala ang Panginoon. Marami po magkasabing kilala natin ang Diyos, pero ang sa Diyos mismo nagsabi, depart from me, ye doer of iniquity. O pwede natin sabihin kilala natin ang Diyos, pero pwede tayo itapuan ng Panginoon, lalo tingin kung wala tayong personal na relasyon sa Panginoon. Pero bahagi po para makilala natin kung sino ang Diyos ay sa mga magitan ng revelation at salita ng Diyos. Kaya pumihim po ang Panginoon dahil gumamit po siya o inireveal po niya yung kanyang salita, yung kanyang karakter, yung kanyang kalooban, yung kanyang purpose sa mga tagasulat. Bakit po ng Bible? Kasi dahil po ito ay dahilathala, nagkaroon din po ng pribilegyo at pagkakataon tayong mga mananampalataya para maintindihan natin ang karakter ni Kristo, ang kalooban ng Panginoon at ang kanyang purpose sa mundong ito. Masarap pong maintindihan kung sino ang Panginoon. Pwede po natin sabihin, ang Panginoon ko mapagmahal, ang Panginoon ko mapagbigay, ang Panginoon ko tagapagligtas ko.
Those were characters of Jesus Christ or the character of the Lord. But how can we know that if the word of the Lord is not published? And how can we know the character of God if we are not reading the word of the Lord? Kaya po magandang hapon po ito. Hindi lamang po tayo mag-aral ng salitang I believe in the Bible. And as we live in the Bible, we read the Bible, we meditate on the word of the Lord day and night. Dahil po sa salita ng Diyos, sigurado ang dami nating benepisyo. Sa salita po ng Diyos, makikilala natin kung sino talaga yung naglalang sa atin. Sa salita ng Diyos, makikilala natin kung sino talaga ang tagapagligtas natin. Sa salita ng Diyos, malalaman natin kung gaano magmahal ang Panginoon, kung paano siya umibig sa atin, kung paano maging mapagbigay ang Panginoon sa atin. At sa mga naririto na naghahanap ng kalooban ng Panginoon, whether sa pag-aaral, sa trabaho, sa kalooban sa Panginoon, sa panghabang buhay, sa negosyong tatahapin mo, o sa mga endeavor sa harapin mo, sa kursong kukulin mo, para malaman mo ang kalooban ng Panginoon sa iyo, mahalaga na maintindihan mo ang salita ng Diyos. At lalong higit, magandang maintindihan po natin yung purpose ng Panginoon. Kasi pag naunawaan po natin na may purpose ang Panginoon, it would relieve us from all our questions and our doubts in our faith. Bakit? Kasi alam mo na kahit may pinagdadaanan ka mabigat, may purpose ang Panginoon sa buhay mo. At kaya po maraming mananampalataya ang nawawala sa sarili at nagkakaroon ng depression and anxiety. Alam niyo po kung bakit? Because of the lack of wisdom coming from the Lord. You do not know who your God is. You do not know the will of the Father. And you do not know what purpose the Lord has for you. Hindi po natin nalalaman. Kaya po tawag dito sa Revelation, it is the divine disclosure. Kaya po kung makikita po natin dito, God has progressively revealed Himself through creation, prophets, and ultimately through Jesus Christ. Kaya kung makikita po natin, iba't iba po ang uri ng taong pinagsulat ng Panginoon. Nagsimula po ng Old Testament ang mga propeta ginamit ng Panginoon. Sumunod, nagkaroon ng mga disipulo. Diba? Nandun yung mga disciples. And even Jesus Christ Himself. Kaya may mga Bible po tayo mababasa na may mga version na red letter edition. Kapag ka po yung sa Bible nyo, naka-red letter, nakasulat ng pula, yung salita ko, ibig sabihin, sa bibig po mismo ng Panginoon ang galing po yun. Kaya po red letter edition po siya. Alright? Ibig sabihin po dito, ginamit ng Panginoon progressively, patuloy at patuloy na ginamit ng Panginoon na maisulat yung salita niya, makilathala yung salita niya ng tayo na ito para maintindihan natin kung sino talaga siya, ang kalooban niya at ang purpose sa atin. Sa ating mga mananampalataya, ano pong kahalagahan ng revelation? Ano po yung kahalagahan ng divine disclosure ng Panginoon? Ang kahalagahan po nito ay mabawasan o maalis ang pagdududa natin sa mga nagsulat ng salita ng Diyos. In the context of John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At sa pamamagitan po ng Hebrews chapter 1 verse 1 to 2, maintindihan po natin na in-reveal ng Panginoon yung salita niya sa mga sumulat at hindi lamang po silang basta nagsulat. Ipinakita po ng Panginoon sa kanila. Ibinuga po ng Panginoon sa kanila. Ipinagkaloob ng Panginoon sa kanila yung kanilang isusulat. Dahil yung isusulat nila ay hindi lamang salita ng Diyos, kung hindi ang Diyos mismo. It is personal. And because it's personal, God is in the context of writing the scriptures. And dyan po ako pupunta sa next point. We got our Bible not because God revealed Himself to the writers and to us. Mahalaga pong maintindihan natin yung salitang inspiration. Ano po yun? Inspiration is the divine breath. Okay? Divine breath of God. Ano po ito? 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ito po yung text na binasa po natin kanina. Ang sabi po dito, tinan po natin ha, sabi po diyan, all scriptures. I-hold ko po ha. Ang sabi po ba diyan ay scriptures? Ang sabi po diyan, all scriptures from Genesis down
Bible, every jot and every tittle is actually inspired by the Lord. Ang sabi dito, all Scripture is God-breathed and is useful. Kapaki-pakinabang. For what? For teaching, for rebuking, for correcting, and training in righteousness. Kung makikita po natin po dito, the divine breath of God is the inspiration. Ang tawag po na, inspiration is another process on how we got the Bible. Inspiration is the process by which God, listen to this carefully, guided, okay, the authors and the writers of the Bible, okay, to write these words. For what purpose? Because God wants to ensure a specific things, that the writings were accurate and authoritative. Yung po yung kahalagahan ng God-breathed. Yung po yung kahalagahan ng inspiration. Because inspiration is the divine breath of the Lord. I-hold nyo po muna yung thought na yan. Okay? Let's go back to Genesis chapter 1 verse 1. In Arche, in the beginning, ano po ang meron? Punta po tayo ng konti. Forward tayo ng konti sa Genesis. During the creation of man, ano po ang ginawa ng Panginoon? Nung ginawa na po niya tayo mga nilalang, si Adam, ang unang ginawa, kumuha siya ng putik, at ang ginawa niya, hinulma po niya. Kaya ang Panginoon is the greatest sculpture of all time. Okay? Hinulma na si Adam. Yung hinulma niyang putik ay isang putik at statue lang. Walang buhay. Anong ginawa ng Panginoon? And He breathed into His nostrils. Sabi ng Panginoon. And what happened? At nagkaroon ng buhay si Adam. Right? Ganun din po. Let's look at picture in 2 Timothy chapter 3 verse 16. The word of the Lord, when the Lord revealed His word, when the Lord revealed His character, when the Lord revealed His will and purpose to the writers of the book of the Bible, ang ginawa ng Panginoon, hiningahan niya yung mga sumusulat. Ibig sabihin nito, Panginoon ang nagbigay ng buhay. Panginoon ang nagbigay ng bawat bagay o salita na isusulat po nila sa Biblia. Panginoon ang nagbigay at gumabay sa kanila. For what purpose? To ensure that the word that will be written in the Bible is credible, authoritative, at ano ba po? Sabi po natin kanina? At ito po ay accurate, walang pagkakamali. Bakit? Alam po ng Panginoon, because God is all-knowing. He knew from the beginning na yung susulat ng Biblia at iaaraw na sumulat ng Biblia, whether yan ay propeta, yan ay mga disipulo ng Panginoon, they are living on the world that is sinful at maraming mga taong magkakamali at ang laki ng potensyal at probability at possibility na sila ay magkamali. At para hindi sila magkamali, ang ginawa ng Panginoon, God breathed on them. Ginabayan, pinagnubayan, pinagkalooban ng katalinuhan na ang bawat salitang isusulat nila ay ayon dun sa gustong ipasulat ng Panginoon sa kanila. Ang tawag po diyan is divine breath or inspiration of the Lord. Ano po ang sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 21? For prophecy never had its origin in the human will, but prophets through humans spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Last 2 Sundays ago, pinag-usapan po natin yung topic na I believe in the Holy Spirit. One of the purpose and the task of the Holy Spirit na dapat maunawaan natin is the duty of guiding and protecting. Sa pagkakataon po ito, nung hininga ng Panginoon, the writers of the book were not only given by the Lord the wisdom, hindi lamang katalinuhan, kung hindi pinagkalooban pa sila ng Panginoon ng patnubay. May gabay. Diba? Sino po dito nanonood ng TV? Yan, takas sa kamay. Nanonood po ba kayo ng TV?
Sa Netflix kasi, makikita nyo lang yung mga restrictions, bago nyo panoorin, di ba? Violence, nakalagay. Age ganito, to ganyan. Pero sa mga free-to-air TV, may makikita kayo. Rated, ang nakalagay, SPG. Pagtubay ng magulang ay kailangan. Tama ba? At kapag may nakalagay po na rated SPG sa TV, mga anak, kung kayo ay below sa edad na dapat kayo ay pinapatubay ng magulang, dapat kung papanoorin niyo yun, na andun sa tabi niyo ang magulang niyo. Bakit? Kasi meron kayong mapapanood doon, mga lingwahe o mga prinsipyo na hindi niyo mauunawaan at kailangan nilang patubay ng magulang. Tama ba? Iba na po ngayon eh. Kayo lang pinapanood yung mga tipong rated SPG. Hanggang sa may mga rated X o pinapanood nyo nang wala yung magulang nyo. Ano yun eh? Kaya nga naglagay na restriction ng MTRCB. Ngayon, ang Biblia, ganoon din po ang ginawa ng Panginoon para hindi magkamali ang magsusulat ng salita ng Diyos na pinasulat niya, ginabayan, pinagdubayan, binigyan ng katalinuhan ng Panginoon. Ang tawag po diyan ay wala pong iba kung hindi inspiration ng Panginoon. Does God breathe life into Adam? His breath is truth in the scriptures, making them living and active. Tama po diba? Nung hiningahan ng Panginoon si Adam, nagkaroon ng buhay ang kauna-unahang tao sa mundo ito. Ang pinakaninuno natin kung bakit tayo nasa mundo ito, at yan ay walang iba kundi si Adam. Hindi niyo po ba napapansin, kung sa mga nagbabasa ng salita ng Diyos, makikita niyo na ang binabasa niyo ay hindi ordinary may mga kwento lamang o may mga turo lamang. Pag talagang ilalagay niyo ang puso niyo, ang pangunawa niyo, if we will really meditate on the word of the Lord day and night, mauunawaan natin na ang salita ng Diyos ay buhay. Kaya kung may mga pagkakataon, may mga pinagdadaanan kayo, nag-devotion kayo, binasa niyo yung Bible, magugulat kayo, bigla binibigyan kayo ng gabay. Tapos ang sagot ng tanong niyo sa sarili niyo, ano ba ni Lord kung anong pinagdadaanan ko? Bakit parang namumusap sa akin yung salita niya? Bakit? Because this is not only group of words o phrases or paragraphs na nakilathala. Itong salita ng Diyos ay hindi lamang may koneksyon sa Panginoon. Ito ay ang Diyos, hinihingahan ng Panginoon ang mga nagsulat po nito, kaya ang salita po ng Diyos ay buhay. Bakit po? Dahil ang Diyos po natin ay buhay. Amen? Amen. Kaya maintindihan po natin, we should approach the Bible with reverence. May pagrespeto, may paggalang. We approach the Bible with a mode of understanding. Huwag tayong pupukat ng Bible para magbasa lang. Buksan natin yung salita ng Diyos, tingnan natin yung buhay nito at maitutulog po nito sa buhay po natin. At pagkakita po nito, unawain po natin yung bawat tinuturo. At maintindihan natin na lahat ng tinuturo po nito is directly from God Himself. At ang pinakamaganda po nito, huwag niyo lang basahin, i-apply po natin ito. Sabi ko nga po, at madalas ko pong sinasabi po sa inyo, I've been teaching methods of Bible study for a long period of time. At sa lahat ng tinuturo ko sa mga estudyante ko po sa Bible School, nung ako po ay nagtuturo pa, ang pag-i-interpret ng Bible ay kayang gawin ni naman. Kahit sino, kayang interpret ng Bible. 2-5 na mag-i-interpret ng Bible. Ang dami na nga pong sobrang galing eh. Kahit hindi mga Bible school student, ang gagaling mag-interpret ng Bible eh. Pag tinanong mo, paano mo nalaman yan? Google is the key, pastor. Diba? Ngayon, nauuso may mga AI. Alam ko na yung punit si pastor. ChatGPT. Diba? Yung mga naging AI, alam niyo naman pinagagagawa, hindi mo ba? Ang dami. 2-5 po pag-interpret ng Bible. May mga cross-cross reference pa yan. Sasabihin niyo pa, kaya ko nagpasasasok, pastor, Greek lang kaya ko mag-Hebrew. Paano? Diba? Google Translate. Diba? May mga ganun pa yan eh. Diba? Pero hindi po dyan nagkakasubukan sa galing na pag-interpret. Malalaman mo ang magaling at marunong umunawa sa salita ng Diyos kapag hindi lang niya binasa, in-interpret ang salita ng Diyos, kung hindi in-apply niya yung prinsipyo sa buhay niya.
Hindi man po ako masyadong nakikinig ng mga worldly music dahil ayoko ng worldly music. Pero gusto ko yung sinabi ni Apple Diab. Ang sabi ni Apple Diab, practice what you preach. Di ba? Marami po sa atin, we preach, we translate. Di ba? We interpret. Ang gagaling pa natin mag-interpret eh. Ang galing pa natin mag-exegesis, technical term na pwede natin gamitin sa pag-interpret ng salita ng Diyos. Ang daming po pwedeng gawin. Ang daming magagaling. Ang daming magaling na Bible scholars. Di ba? Kung inakit niyo pa, hindi po ako magaling na Bible scholar. Marami pong masigit na mas magaling po sa akin. Kaya nga ako nag-iimbita ako ng mga speaker eh. Kasi may mga ibang speaker, mas magaling po talaga sa akin eh. Pero wala po sa galing yan. Dahil ang galing sa pag-interpret ng Scripture, ang basihan po niyan kapag nakikita at ina-apply sa buhay. Maiintindihan natin na naunawaan mo ang 10 Commandments kapag iniiwasan mo yung mga pinagbabawal ng Panginoon. Malalaman na ikaw talaga nag-aaral ka ng salita ng Diyos kapag natututo ka mag-encourage ang kapwa mo. Dahil sabi ng Bible, encourage one another in Christ. Malalaman na ikaw ay talagang nakakaunawa ng salita ng Diyos kapag minamahal mo yung kaaway mo. Bakit ang sabi ng Bible? Love your enemy. Tao ba? Kapag ikaw ay malalaman na ikaw ay tunay talaga nakakaunawa ng salita ng Diyos, na ikaw ay maging faithful sa Bible because the Lord requires faithfulness sa salita niya. Tama po ba? Yung po yung sinasabi dito, it is not about the interpretation, it is about the application. It is not how you interpret, how you deliver the Word of God, how you read it and how you interpret it. Diba? What's the most important thing? Kung ano yung natutunan mo, ina-apply mo, yun ang pinakamas mahalaga. Inspiration. At ang pinakamahalaga, at tapos na po ako dito, ay panghuli, illumination. Ano po yung illumination? Illumination is the divine enlightenment. Ano pong ibig sabihin po ito? Yung kanina, yung divine revelation, it is important, or revelation, or the divine disclosure is not only important for us leaders. Importante ito para sa mga nagsusulat. Kasi i-reveal sa kanilang Panginoon eh. Inspiration, it was actually important to the writers of the book. Kasi sila yung binabayan ng Banal na Espiritu para magsulat, di ba? Ngayon, etong pangatlo at panghuli, importante at mahalaga po ito sa ating mga mananampalataya. Illumination. Kasi po, ang illumination is the divine enlightenment. Ano po ang sabi ng verse ng 1 Corinthians chapter 2 verse 12? Tingnan po natin. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from, sabi dyan, God, so that we may understand what God has freely given us. Okay? Subukin po natin. Let's be honest. Okay? At sabihin po kayo sa akin, gusto ko po attention nyo ngayon sa ganito. Sino po dito, nung nagbasa kayo ng salita ng Diyos, meron kayong mga pagkakataon na hindi nyo maintindihan? Tapos nga po, I'll be honest. Yung mag-i-honest po tayo. Nagbasa. Yan. So yung mga hindi nagtaas, dalawa lang yan. It's either kayo ay hindi nagbabasa o hindi talaga nagbabasa. Okay? I'll be honest. Nakataas din po kamay ko. Marami din pong pagkakataon na nagbabasa ako ng Bible, hindi ko po maintindihan. Though, sa Bible School, may mga technique po na tinuturo po sa amin para mas maunawaan, mas maintindihan namin ng malinaw kung ano yung sinasabi ng Diyos. Alright? Pero, listen to this carefully. Ito pong illumination o divine enlightenment ng Panginoon, mahalaga po sa amin ito. Bakit? Ang sabi po ng Bible dito, hindi lamang po ito basta binigay na spirito ng mundo, kung ito ay spirito galing sa Panginoon, so that we may understand what God has really given us. Para maunawaan natin kung ano ba talaga yung gustong ibigay ng Panginoon na ituro sa atin. Ang ginagawa natin, hinihingi po natin sa Panginoon na i-illumine niya yung sarili po natin. Ano ba ibig sabihin ng illumination? Illumination or lumens in root word, ginagamit po yan sa buga ng ilaw. Alright? Sa mga nagtatrabaho sa ilaw o nagbebenta ng ilaw dito o familiar kayo sa mga ilaw,
The word lumens is the measure of the light o yung buga po ng ilaw. Katulad po nito, yung ilaw po sa harap na to, ito po ay warm light po ito. May certain lumens ito, hindi ko alam kung ilang lumens meron ito. Based on wattage, based sa buga niya, may lumens po yan. Yung mga puti po na naandun, ang tawag po diyan ay daylight kasi puti. May lumens din kung pinubuga yan. Ibig sabihin, yung liwanag na nakikita. Tama. Kaya po ginamit po dito yung illumination. May mga pagkakataon, nakikita natin, iba ang pagkakaunawa natin. Halimbawa, hindi masyadong malinaw. Okay naman. May mga pagkakaiba naman, na pagkakaunawa mo, ang liwanag, parang kasi liwanag pa ng daylight. Sobrang clear ng mensahe ng Panginoon sa iyo. Ibig sabihin, naunawaan mo ng malinaw na malinaw. Kaya po ang sikreto sa ating mga mananampalataya. Ano, pastor? Para maunawaan sa salita ng Diyos. Meron po sikreto dyan. Ready na kayo? Parang hindi Total, hindi pa kayo ready. Ang sikreto para maunawaan nyo ng malinaw sa salita ng Diyos, mag-Bible school kayo. Amen? Paki-check yung mga, naging sa Bible school natin mamaya. Okay? Sabi, parang mali tayo. Okay? Totoo, hindi po sikreto para mag-Bible school unless tinatawag ka ng Panginoon para mag-pastor. But there is one secret na binigay na hindi sikreto na binigay sa atin ng Panginoon. Ano ano yun? Let's ask the Lord that the Lord will illumine our minds when we read the Scripture. Kapag binuklat po natin ang salita ng Diyos, bago mo basahin yan, ang dapat natin gawin, manalangin sa banal na Espiritu at sa Panginoon. Panginoon, alam niyo po ang pinagdadaanan ko. Sana po, Panginoon, ipapakita mo sa aming salita galing po sa iyo. Ay siya maging dahilan na solusyon ang problema ko. Panginoon, gusto ko po tumibay yung pananampalataya ko po sa inyo. Sana po, pagbukas ko ng Scripture, makaintindihan ko po lahat yung mga itinuturo nyo. Alam niyo po kung bakit? Because it is dangerous na mali ang pagkaka-interpret ng salita ng Diyos. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa ng danger ng maling pag-i-interpret ng salita ng Diyos. Paano po kung may problema kayo at nag-undergo kayo ng depression or anxiety? Alright? Tapos ang ginawa niya, devotion kayo. Hindi kayo humingi ng gabay o illumination na pagliwanagin ko kayo yung isip niyo para maunawain ko yung turo ng Panginoon. Asa nangyari sa'yo, may problema ka, talagang down na down ka sa problema mo. Pagbukas mo, ang nakita mo, and Judas hung himself. So ano gagawin mo? Yun ang solusyon! Tara ba? Ako sumunod sa'yo. Diba? Mali na kagad yun eh. Pagbukas mo, Jesus wept! Iyan ka din. Yun ba yun? Kaya po maraming mga multo eh. Na lumalabas sa mundong ito eh. Bakit? Mali ang pagkaka-interpret ng salita ng Diyos. I won't judge anybody. But there will be people who will be interpreting the scriptures literally. At hindi nila naiintindihan yung konteksto. Bakit? Hindi po hinihingi yung illumination galing from the Lord. Even as pastors, ang rule sa amin mga pastors, sabi ng professors namin sa hermeneutics at pag-preach ng salita ng Diyos, magdagdag at magbawas sa salita ng Diyos mali. Delikado po yun. Paano po nagturo ako dito ng mali? Di ilang kaluluwa, more than 50, 60 tayo dito. Di 60 kaluluwa naligaw ng landas dahil nagkamali. Kaya sabi pa ito, baka hindi ka magkamali. Yung mga writers, i-reveal ko sa kanila. Yung salita ko, yung character ko, kalooban ko at purpose ko. Habang sinusulat nila, they were inspired by God, ginabayan, pinagtubayan, binigyan ng katalinuhan para maisulat ng tama at maayos, maging accurate and authoritative with credibility and integrity yung salita ng Diyos. Okay? At maging tunay at legit siyang John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, nang galing sa Panginoon mismo. Ganun din po tayo mga nagbabasa ng salita ng Diyos. Para maunawaan po natin ito, kailangan po natin hilingin sa Panginoon na pagliwanagin ng Panginoon ang isipan
go on that premise. Kanino po nang galing yung bawat salita na naririto? Please answer. Kanino po? Sa Diyos po. Tama po? Kung sa Diyos po nang galing lahat ng naririto, nakalathala po dito, ibig sabihin, pag-affirm po kayo dito, okay? Alam niya ang detalye ng salita na ito. Tama po ba? Alam niya ang purpose. Alam niya yung character. Alam niya yung konteksto kung paano sinulat. Tama po ba? So kung may tatanungin po tayo, kung hindi natin nauunawaan, yung binabasa po natin ay wala pong iba kung hindi yung nakakaalam sa salita ng Diyos. Amen? At yan ay wala pong iba kung hindi po ang Diyos mismo. Iba sa atin kung kanina po tayo lumalapit agad, di ba? Lumapit ka na kay Google, lumapit ka na kay ChatGPT, lumapit ka na kung kanino, nakalimutan mo lumapit sa kay Lord, kindly illumine my mind na makaintindihan ko yung bawat ituturo mo sa akin na hindi po ako magkamali sa interpretasyon ko sa bawat aral na itinuturo mo sa akin. Bakit? Alam ko po na mahalaga po ito dahil sinabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, it is profitable, it is useful for what? For doctrine, for teaching, sa paniniwala, sa pananampalataya natin. It is actually profitable for reproof and correction. Diba? For rebuke and correction. Paano tayo maitutuwid kung wala tayong basihan ng tama? Tama po ba? Para kung Pilipinas yan, ang basihan ng tama sa Pilipinas ay yung konstitusyon at ang batas. Sa ating po mga mananampalataya, we abide by the law of our land, but we also abide by the law of our forefathers and the Father and our Creator and the Son natin ng God. Kung ayaw po natin magkamali sa Panginoon, sabi ng Bible, the Word is a light unto my path. Diba? Liwanag sa aking daan. Para hindi po tayo matalisod, hindi tayo matisod, hindi tayo mapahama, ang kailangan natin gawin ay hingin sa Panginoon na pagliwanagin niya ang isipan natin. Hindi lamang sa makikinig ng salita ng Diyos, but as we approach in reading the Bible on our daily devotion, makita po natin na may kapangyarihan po ang Panginoon na pagliwanagin po ang isipan natin para maunawaan po natin ang bawat salita niya. We must rely on the Holy Spirit to illumine our minds for us to understand the holistic point of view, the holistic character of Jesus Christ, the holistic character of God, His will and His purpose sa buhay po natin. Praying for insights and wisdom as we read and study the Bible. And as I end, maintindihan po natin, believing in the Bible involves recognition of God's revelation to the writers of the book. Not only about recognition that God revealed these words to the writers of the book, but let us trust the divine inspiration of the word of the Lord. When magtiwala po tayo na itong naisulat na nakahalang salita po ng Diyos, ang nagsulat po nito ay binabayan ng Panginoon. At hindi lamang po yun, let us rely on the Holy Spirit. Diba? Sumantig tayo sa banal na Espiritu at hingin natin ang pagtubay ng banal na Espiritu na maunawaan natin lahat ng binabasa natin. Alam mo kung bakit? Kung ito po ay galing sa Diyos, lahat po ng naririto ay dito. Sa Bible, walang tapon. Lahat puro benepisyo. Sa Bible, ang salita ng Diyos, lahat ng benepisyong pwede mong makukuha mo. So invest on the Word of God. Let us commit to deeper study and application of God's Word, allowing it to what? To transform our lives. Tandaan natin, through revelation, God unveils divine truth. Through inspiration, the Holy Spirit ensures its accuracy and recordings. And through illumination, believers are guided to understand and apply these eternal truths. Let me shorten that phrase. God reveals, Spirit inspires, believers enlighten. Ulitin ko po God reveals, Spirit inspires, believers enlightens. God
reveals His character, His will and purpose to the writers. And during the process of the writers writing the book, God and the Holy Spirit inspires them, guide them as He writes the book for accuracy and credibility and authority of the Scripture. At ang panghuli, believers enlightened. Makita natin yung ganda, yung turo, at kagandahan ng turo ng Panginoon. Maganda pong maliwanagan tayo sa mga aral na maiintindihan natin. Again, God reveals, Spirit inspires, believers enlightened. Sana po, ito pong part 1 na ito ay nakatulong sa akin, lalo tigit kung tayo ay may pagdududa na ang binabasa natin na salita ng Diyos ay hindi authoritative o hindi credible o walang integrity. Kasi ako na po mismo nagsasabi sa inyo at ang salita po mismo ng Diyos ang nagsasabi sa inyo. And Hulogos, kay Hulogos and Prostaltion, kay Dios and Hulogos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2 Timothy chapter 3 verse 16, and this I will end. All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God, sabi ko, tayo, mga anak ng Diyos, may be perfect. At sabi ko, thoroughly furnished unto all good works. Yung po kagandahan ito, the purpose of the Word, the work of the Lord, and the purpose of the Word of the Lord is for our perfection. Isipin niyo yun, ibinigay niya ito para tayo ay mapabuti at hindi mapapagod. Hindi para pagdudahan ng salita ng Diyos, kundi gawing basihan ng pananampalataya po natin. Tumayo po tayo lahat, nanalangin po tayo. Pwede namin dakilang Diyos, marami pong salamat sa pangungusap mo dakilang Diyos. At salamat, Panginoon, for you revealing, Panginoon, yourself to the writers of the book. You revealing your character. You revealing, Panginoon, your will and purpose dakilang Diyos. And thank you, Lord God, for inspiring, guiding the writers of the book. Not only inspire them, we thank you, Lord God, sapagkat yung mga writers ng book, Panginoon, ay nagpagamit din sa iyo, Panginoon, para sila ay maisulat ng salita mo. At lalo tingin, Panginoon, sa pagkakataong ito, we pray that as we approach your word, we don't only approach it with reverence, with divine reverence and respect, Panginoon, but we approach it, Panginoon, asking your guidance that you will illumine us, na lahat ng babasahin namin sa salita mo, lahat ng maituturo sa amin sa salita mo, Panginoon, pagliwanagin ang isipan namin at ihatid kami, Panginoon, to perfection, Panginoon, doing your purpose and will